Alas 12 na po ng tanghali at One Balita, Pilipinas na. Na-experience ba nag-away ang mga kamag-anak at pamilya dahil lang sa lupa at umabot pa sa korte? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ay, alam nyo mga kapatid, nako, napakahirap po niyan pagdating po talaga sa pera, pagdating po sa lupa. Minsan ay nag-aaway at umaabot pa sa hindi magandang ending. Kaya bago natin pag-usapan niyo kung paano maiiwasan ang away sa lupa, alamin muna natin ang dahilan kung bakit nga nagkakagulo. Number 1, kasi walang kasulatan. Yun. Hindi malinaw kasi lalo na kung nawala na po ang mga magulang, 'di ba? Paano hatian, distribusyon ng lupa, nagiging sanhito ng alitan. Pangalawa, minsan wala tong tinatawag na last will and testament, 'di ba? Kaya nagugulo, 'di ba? Parang feeling nila ay parang mas feeling ko na mas deserving ako na mas malaki dahil mas malaki ang contribution ko sa pamilya. At pangatlo, ang kawalan na maayos ng pag-uusap, 'di ba? Sa pagitan ng kapatid o miyembro ng pamilya, yan din po ang nagiging dahilan sa away ng lupa. Kaya nga, paano natin maiwasan to? Number 1, mag-usap. Siyempre, bilang isang pamilya, nag-uusap na kayo dapat na diretsuhan. 'Di ba? Lalo na kung buhay pa yung mga magulang. Ba't natin pinag-uusapan niya habang buhay? Kailan yung pag-uusapan niya? Pag wala na ba yung mga magulang niyo? Lalo lalaki ang problema. Mas maganda na naging open kayo tungkol sa mga sariling expectations para maiwasan po ang conflict at di pagkakaunawaan. Pangalawa, gumawa po kayo ng kasulatan. Legal agreement po. Huwag lang verbal. Kasi alam niyo naman, minsan okay na po yan, pero pagdating ng panahon, baka magbago po ang isip. Kaya kumuha po kayo ng abogado o ng estate planner para matulungan kayo para sa tamang proseso. Pangatlo, kung di na talaga kayo magkaayos, magpa-family meeting kayo at maghanap kayo ng isang mediator, na isang tao na talagang nirerespeto ng dalawang panig para siya ay magiging third neutral party at makakatulong po sa decision making sa paghahatian. Kaya nga, wag po natin kalimutan na mga kapatid, maggumawa tayo ng last will and testament. Napakasimple lang po niyan. Kahit sulat kamay lang po. Itong ari-arian na ito, ibibigay natin kay panganay. Ito naman para kay bunso, di ba? And divide the assets fairly. In other words, dapat maging makatarungan ang hatian. Di ba? Gumamit tayo ng criteria. Siguro, basically, sa laki ng pamilya, sa pangangailangan, di ba? Kung ano man ang inyong diskarte. Pero ang pinakamahalaga talaga, isulat at gawa na ng paraan habang buhay pa ang mga mahal sa buhay. Ang away sa lupa ay isa sa common na issue sa maraming pamilya. Pero hindi kailangan mauwi ito sa demandahan. Sa pamagitan po ng komunikasyon, legal na mga pagpaplano at syempre, pagiging patas, may iwasan natin ang gusot at demanda. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan po, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas na. Yan ang latest sa showbiz hingahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong All Saints Day holiday, nagpupuntahan sa sementeryo ang ating mga kababayan para gunitain ang kanilang mga mahal sa buhay na yumao na. Buong puwersa ang ating mobile journalist, pati na ang News 5 at One News sa pagbabantay at pagbabalita sa okasyong ito. Nakamonitor sa Manila North Cemetery si Merimon Reyes, habang nasa Manila South Cemetery si Kayla Makantan. Nakabantay din si Julie Baiza sa libingan ng mga bayani, habang nasa Manila Memorial naman si Yeda Pascual. Sa mga lalawigan, nakabantay naman si Denise Valdesancho sa mga sementeryo sa Bulacan. Nasa Batangas naman si Amy Atienza. Magbabalita rin mula sa Bicol si Mon Gualvez at nakamonitor din sa Davao si Bril Montalvo. Kung kailan undas, bigla namang nagkasunog sa Bagbag Public Cemetery sa Quezon City kaninang umaga.
Para po sa update, live na magbabalita mula sa Bagbag Public Cemetery si RR Tubise. RR, bakit naman nagkasunog pa at naapula na ba yan? Yes, Angela, nandito nga tayo ngayon sa Bagbag Cemetery. Isang sunog ang sumiklab dito sa residential area sa loob ng compound ng Bagbag dito sa Novaliches, dito sa Quezon City. Nagsimula daw ang apoy bandang 9:02 ng umaga at umabot ng second alarm pagsapit ng 9:17 ng umaga. Idineklara itong under control ng 9:45. Higit 20 truck ng Bureau of Fire Protection ang rumisponde. Ayon sa mga nakausap natin dito, nakitang tumatakas ang iba pang mga apektadong residente sa sunog sa pamamagitan ng pagdaan sa mga pagitan ng mga apartment tomb. Kinailangan umapak sa mga apartment tomb ang mga responder upang bisikan ng tubig ang mga nasusunog na bahay na gawa sa magagaan na materyales. Pansamantalang ipinagbabawal muna ang pagpasok sa Bagbag Cemetery dito sa bandang ito. Wala pang kumpirmasyon pero nagsimula ang sunog ayon sa mga residente mula sa isang electric fan na sumabog daw at nahulog sa kama ayon sa mga residente. Tuluyang naapula ang sunog bandang 10:17 ng umaga pero hanggang ngayon nagtutulungan pa rin ang mga residente na maapula yung mga kaunting apoy na natitira sa pagitan noong nitong mga apartment tomb at nung mga residential area. Angela? RR, paano ngayon yung mga residente na apektado ng sunog? Sabi mo nga informal settlers sila. Meron ba silang makukuhang tulong? Angela, yan ang kinukumpirma pa natin hanggang sa ngayon. Kung meron ba makukuhang tulong, itong mga residente na nasunugan dito sa Bagbag Cemetery. Pero kanina naririnig natin ang daing nila, ang gusto talaga nila ay ang sinasabi nila ay na undas na nga, nagluluksa na nga sila, nasunugan pa sila. Kaya hanggang ngayon wala pa rin tayong kumpirmasyon mula sa BFP, sa DSWD or sa lokal na gobyerno ng Quezon City kung sila ba ay matutulungan ngayong undas at nasunugan pa sila. Now, nasaan sila? Ngayon, ito, papakita lang natin, ito nandito, nakapaligid yung mga residente dito sa mga nasunugan na. Ito sila, ngayon, kung mapapakita, ito sila yung mga nasunugan. Pakita rin natin siguro dito sa loob, nandito, nagtutulungan kanina yung mga residente na nagpapasahan ng mga balde-balde ng tubig. Ayan, sila kuya, sila po yung mga katulong kanina ng mga ng BFP at dito makikita nyo bumaha. Ito po yung gamit nilang tubig. Nakita nyo doon meron pang nicho. Meron pa po tayong kawani ng Bureau of Fire Protection. Nakita nyo baha na po dyan sa loob ng residential area. Manipis lang po yung pagitan nitong residential area nila pati nitong apartment tomb nitong Bagbag Cemetery, kaya madali lang po talagang maapektuhan itong mga apartment tomb. Kanina nakita rin natin, dito walkthrough na lang din natin, dito sa taas banda, dyan po umakyat yung mga residente at nagtutulungan po sila at kasama ang Bureau of Fire Protection. Ito nakikita natin, pa-exit na yung Bureau of Fire Protection dito sa Bagbag Cemetery. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin talagang kumpirmasyon kung saan nagsimula or kung ano ang mitsa nitong sunog dito sa Bagbag Cemetery. Angela? RR, panghuli na lamang, meron na bang mga otoridad na pumunta dyan ngayon sa Bagbag Cemetery sa Quezon City, particularly yung mga taga-local government unit? Angela, wala pa tayong nakikitang tulong or wala pa tayong nakikitang opisyal mula sa local government unit ng Quezon City. Wala pa rin tayong nakikita mula sa DILG or dun sa PNP, sa Philippine National Police. Ang nakikita pa lang nating otoridad dito ay yung mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, RR Tubise. Samantala sa Manila North Cemetery, dagsana ang mga bumibisita sa mga oras na ito. Patuloy din ang pagbabantay ng mga otoridad sa pinakamalaking sementeryo sa bansa. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, kumusta dyan? Angela, as of 11:30 a.m. ayon sa Advanced Command Post, 572,000 na
ang crowd estimate ng mga pumunta ngayong araw dito sa Manila North Cemetery. At kung tatandaan natin last year, 930,000 yung naging tally ng mga bisita. So ngayon, tanghaling tapat pa lang, nangangalahati na tayo sa 1,000,000. Posibleng maabot na agad itong 930,000 na mark o malagpasan dahil long weekend ngayong Undas. Kasabay naman dito, nasa 400 naman yung mga nakumpiskang items ng mga ipinagbabawal na dalhin sa loob ng sementeryo. Marami sa mga ito ay mga sigarilyo, lighter, mga pabango na may alcohol content. Yung iba rin sinisita rin sa kanilang mga bitbitin tulad ng mga sound system, mga gitara, mga bisikleta at saka mga fur babies o mga alaga. Kasabay naman ito, nasa 600 naman yung mga minors na nalista na at nabigyan ng name tag kung sakaling sila ay maliligaw. At sa nakalap din natin na impormasyon, may mangilan-ngilan na mga batang residente dito sa paligid ng North Cemetery ang naliligaw. Pero sa ngayon naman ay kontrolado naman at nagkaroon naman ng pagkakataon na may communicate sa mga residente kung saan nga ba ibabalik itong batang ito. Kasabay naman dito, meron din tayong mga naobserbahan na mga nahihilo sa paligid ng sementeryo dahil nga sa init ng panahon at siksikan ng mga tao. Meron na tayong nakita dito kanina lumabas na ambulansya pero wala tayong nakuha ang impormasyon kung ang sakay ba nitong pasyente ay nasa critical na kondisyon. Pero so far nakita natin kanina, merong oxygen tank na ginagamit para sa ilang mga nahihilo at nangangailangan ng suporta para makahinga ng maayos. Kasabay nito, kaunting silip lang din tayo sa paligid ng Manila North Cemetery. Ngayon, tuloy-tuloy ang paglabas ng mga tao at pagdating. At dito naman sa labas ng Manila North Cemetery para mahupa yung pagod para sa mga naghihintay sa paligid. Marami rin ang food trip na pwedeng pagnilayan muna ng mga residente o kaya mga bumibisita. Kasama na rito mga tinapay, mga tusok-tusok. Ultimo mga bulaklak, may mga nagtitinda na rin dito sa harapan na mismo ng Manila North Cemetery. Mayroong nagtitinda ng taho, may nagtitinda ng mais, at lahat ng mga ito ay parang matulungan yung mga nagugutom. Dahil kung titingnan natin dito sa aking likuran, ganito na kahaba ang pila papasok ng Manila North Cemetery. So far naman, tuloy-tuloy naman yung daloy ng mga tao dito, pero yung pag-i-inspeksyon naman ng kagamitan ay hindi nababago. Tuloy-tuloy pa rin yung pagsilip nila sa mga loob ng ito at makita nila kung meron ba binibitbit na ipinagbabawal sa loob. Angela. Pwede bang mag-overnight yung mga dadalaw dyan sa sementeryo o kung hindi, hanggang anong oras sila pwedeng pumunta dyan? Angela, mahigpit pa rin na pinangahawakan na 5 a.m. to 7 o'clock p.m. lamang ang visiting hours dito sa Manila North Cemetery. Tulad kahapon, 7 o'clock p.m. bawal nang magpapasok at bawal nang pumasok sa loob ng sementeryo. Kaya yung iba ang ginagawa nila, bago mag-alas 5 ng umaga, naghihintay na sila dito sa labas mismo ng Manila North Cemetery. At pagpatak ng alas 7, nakasarado na ang gates, yung mga barrier dito sa sementeryo. So yung mga nasa loob na, bago mag-alas 7, sila na hinihikayat na lumabas. Samantala, yung mga nandito naman sa labas, pag pumatak na ng alas 7, bawal na pumasok sa loob. At sa naging obserbasyon din natin, yung ibang mga residente mismo ng Manila North Cemetery, pagpatak ng alas 7, hindi rin sila maaari na munang pumasok. Pero nung nagtanong-tanong din tayo, paano na nga ba yung magiging sistema nila, ang nasabi sa atin, bandang mga alas 9 daw ng gabi, pagka lumabas na lahat ng tao, yung mga bisita lang sa sementeryo, yung mga barangay o yung mga head daw sa loob ng mga residente ng sementeryo, sila yung nakakakilala kung sino nga ba yung mga residenteng maaari nang papasukin pabalik sa kanilang tirahan sa loob ng Manila North. Angela. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, Merrimond Reyes. Sa Manila South Cemetery, may mga hindi pinapapasok dahil may mga bitbit na mga alagang hayop. Para naman po sa update, magbabalita live si Mobile Journal Kayla Makantan. Kayla, gaano ba kahigpit dyan sa Manila South Cemetery? Angela, naku, paulit-ulit natin paalala nung simula pa nung pumatak ang October 31, yung mga ipinagbabawal talaga kapag dadalaw dito sa Manila South Cemetery. Una-una dyan yung ating mga fur babies, yung mga pets talaga nga walang pinaghihintulutan na pumasok. Kaya kanina, dalawa yung naabutan natin na hindi talaga pinatuloy, hindi pinapasok dahil nga sa kanilang mga dalang aso at nanggaling pa ng Malabon at yung isa naman ay Laguna pa. Kaya nga paalala natin, wag po nating isang tabi itong mga paalala at ang mga ipinagbabawal dahil malaking inconvenience pa po ito sa ating mga kapatid, lalo na sa mga magagaling sa malalayong lugar. Pero kung ikukumpara natin, Angela, sa mga naunang araw at kahapon, talagang dagsana ang tao na bumibisita dito sa Manila South Cemetery. As of 11:30 a.m., pumatak na ng 37,000 ang dami ng dumalaw rito. At yan ay factor daw ayon sa mga otoridad, posibleng factor yung pagganda nga
na nga panahon dahil sa magdamag ay walang naging pag-uulan. At talagang tirik lang ang araw, Angela, hanggang kaninang 11 a.m. Kaso ngayon sa mga oras na to, kumukulimlim na naman at mukhang hindi malabo na bumagsak na naman ang ulan. So ito ang titignan natin kung anong magiging sitwasyon ng ating mga kapatid, lalo at siksikan na talaga dito sa loob ng sementeryo. Ang maganda naman yung sistema dito sa ating entrance, kasi mabilis lang yung pag-inspeksyon at hindi talaga bumabara yung linya. Mabilis lang yung daloy ng pagpasok ng mga tao, pero at the same time, maigting talaga yung kanilang pag-inspection dito sa mga pumapasok. Kasi Angela, yung kadalasan talaga na nakukuha dito sa mga pupunta, yun nga, yung lighters at sigarilyo, itong mga maliliit na bagay na ito. Kasi yung ilan, hindi pa inaamin na bit-bit nila, kaya ayan yung iniiwasan talaga na makalagpas. So, hindi tayo masyado makalakad, kasi medyo nagkakaproblema sa internet connection. Pero ipapaling ko na lang dito sa paligid. Angela. Alright, sige, maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, Kayla Makantan. Sa Marikina naman, sinimula ng kontakin ng LGU ang mga kaanak ng daan-daang mga labi na basta-basta na lang hinukay at itinambak sa Barangka Public Cemetery. Nag-aalok na rin ng libreng cremation ng LGU para sa mga labi. Kahapon, kinasuhan na ng Marikina LGU ang administrator ng sementeryo at 4 na iba pang responsable sa hindi otorisadong paghukay sa mga buto. Samantala, bumisita na si Pangulong Bongbong Marcos sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, kamusta ang naging pagbisita ng Pangulo riyan sa libingan ng mga bayani? Angela, pasado 10:00 na matapos ang misa na dinaluhan nga ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Hindi kasama ng Pangulo sa misa at sa pagdalaw sa puntod ng kanyang ama, si First Lady Liza Araneta Marcos, maging ang presidential sons. Wala din ang mga kapatid niya, pero kahapon kasi dumalaw na dito si Senadora Amy Marcos. Sa statement pagkatapos ng misa, sinabi ni PBBM na halo-halo daw yung emosyon na nararamdaman niya. Of course, nalulungkot. Pero at the same time, nagpapasalamat siya at masaya siya kasi maraming mga taga-suporta ang pumunta ngayong araw at nakiramay o kumbaga dumalaw dito sa puntod ng kanyang ama. Yan yung grupong One Movement, nakausap natin sila kanina. Ang sabi nila, taunan daw talaga, 3 taon na dumadalaw sila tuwing undas dito sa libingan ni Marcos Sr. at tuwing kaarawan daw nito. Angela, pagkatapos naman ng misa, sinubukan ng media na hingin yung komento ng Pangulo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio na huhukayin niya yung puntod ng kanyang ama at itatapon daw yung labi sa West Philippine Sea. Pero si PBBM tumanggi na siyang magkomento. Ang sabi niya, I'd rather not. Tinanong din namin siya kung maayos pa ba or posible pa bang bumalik sa dati yung sigla ng relasyon nila ng kanyang former running mate itong 2022 elections. Ang sabi niya, mabuti daw na pag-usapan na lang yan sa ibang pagkakataon at hindi nga ngayong undas. Angela? Alright, sige, maraming salamat sa iyo, Mobile Journal Julie Baiza. Marami na ring bumisita sa puntod ng mga sikat na personalidad sa Manila Memorial Park. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, sino mga sikat na personalidad ang binibisita ngayon ng fans dyan? Angela, ayan, kanina nga pumunta tayo sa himlaya ng ilang miyembro ng Aquino family. Kabilang na dyan si dating Pangulong Cory Aquino, Noynoy Aquino III at dating Senator Ninoy Aquino. So naabutan natin kanina na marami ng mga bumisita sa kanilang puntod at nag-alay ng bulaklak. Kabilang na dyan sa nag-alay ay si Pangulong Bongbong Marcos. At meron ding mga nagbigay ng dasal sa kanilang pamilya. Kanina pumunta din tayo sa puntod ni Rico Yan at naabutan naman natin doon yung kanyang pamilya. Sabi nga nila, grateful sila dahil until now ay meron talagang mga supporters si Rico Yan na talagang sumasadya pa, pumupunta pa doon. May na-interview nga ako, naggrupo sila ng mga kababaihan from Cavite na talagang pumunta, sumadya dahil gusto daw nilang magbigay respeto at alalahanin yung kanilang iniidolo. Ngayon, nasa likuran ko naman yung
puntod ni AJ Peros. So far, wala pa naman na pumupunta ngayon dito. Angela, as of 11:30 a.m. ay nasa 70,000 katao na yung pumunta dito sa Manila Memorial Park. Ayon yan sa management ng sementeryo. At around 32,000 naman yung mga nagpalipas ng gabi dito dahil bukas nga ang sementeryo simula kahapon hanggang bukas 24 oras. Paalala lang ng mga management ay sana sa mga pupunta dito na malapit lang naman yung tirahan ay wag nang magdala ng sasakyan dahil isa yan sa talagang pinoproblema dito sa loob ng sementeryo, yung parking at yung traffic. Paalala din ng management na iwasan na yung pagdadala ng mga ipinagbabawal na bagay tulad na lang ng alak, pinagbabawal ng mga gamot, lighter, sound system at mga matutulis na bagay. So far, Angela, maayos naman dito, payapa naman at andyan din naman yung mga traffic officials, medical units at mga kapulisan para magbigay assistance sa mga visitors dito sa Manila Memorial Park. Angela. Maraming salamat, Mojo Yeda Pascual. Naka-heightened alert status ang regional offices ng Philippine National Police ngayong undas. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Major Mirna Diploma, ang OIC ng Regional Public Information ng NCRPO. Magandang tanghali po sa inyo, Major. Magandang tanghali, Angela, sa inyo dyan sa One Balita, Pilipinas. At Major? sa mga viewers ng inyong programa. Yes po, ilang pulis na po yung ipinakalat ng NCRPO ngayong undas? Ang buong pwersa ng NCRPO ay naka-heightened alert para masigurong kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan ngayong isda. Nag-deploy ang NCRPO ng mahigit 13,000 pulis at iba pang kawani ng gobyerno ang nakalat upang pamahalaan ang malaking ng mga taong pulisita sa mga sementeryo at memorial park. 22,044 ang kabuang bilang ng personnel ang itinakalat sa buong NCR. Kabilang dito ang higit 12 NCRPO personnel, mahigit 3,000 mula sa AFP, CFP, MMDA, at mahigit 5,000 na force multipliers at 600 mula po sa support group. Oo, medyo pihit lang tayo ng konti, ano? Medyo hindi po natin maintindihan yung sa signal po natin. Okay, ma'am. Sige po. Ayan, o sige po. Aabot po, no, base po sa ating mga report, aabot sa higit 100 ng mga sementeryo at kolumbaryo dito nga po sa NCR. Ano pong lugar yung pinakatututukan ng ating kapulisan? Upang masiguro ang seguridad ng ating mga kababayan, maliban sa mga sementeryo at kolumbaryo, nagpakalat din tayo ng mga kapulisan sa mga pangunahing kalsada, mga terminal at sa iba pang lugar na madalas puntahan ng ating mga kababayan, katulad ng mga sistahan, parks at malls. Kabilang din ang mga border control points, law enforcement points, at sa mga pangunahing ruta ng trapiko. Tututukan ang pag-iwas sa mga aksidente, pamamahala ng trapiko at pagbibigay ng tulong sa mga motorista. May mga kapulisan din tayong itinakala sa mga major transportation hubs, bus terminals at sa mga paliparan upang masigurang kaligtasan ng ating mga mananakay at tungo sa kanilang mga probinsya o sa ibang lugar. Meron din po tayong mga police assistance desk kung saan maaaring hinga ng ating mga kababayan ng agarang tulong. Opo. Major, paano naman po yung mga ibang komunidad? Kasi ngayon po nakafocus tayo ngayon sa mga sementeryo, sa mga terminal. Alam naman po natin yung mga masasamang loob, bantay sa lakay po yan. At saka yan po yung pagkakataon sa kanila, mga nag-aakyat bahay. Meron po ba tayong mga ipinakalat na mga pulis din po sa mga iba't ibang community na mawawalan po ng mga nagbabantay doon? Tama po kayo dyan, Ma'am Angela. Tuloy-tuloy pa rin po, continuous pa rin po yung aming regular law enforcement operation. So, plus lang po yung aming operation. Tuloy po lang yung sa undas natin. So far po ba may mga naitala na po tayo mga untoward incidents sa paggunita po ng undas? Sa ngayon po, walang namomonitor na security threat. Nakaready naman po ang inyong kapulisan para sa anumang untoward incident. Paano naman po yung seguridad? Meron po ba tayong namomonitor na banta sa ating seguridad? Ayun lang po, wala pa rin po sa ngayon, wala pa rin po kami namomonitor na security threat. Katulad po ng sinabi ko kanina, kahit anong nakaready po ang inyong kapulisan para sa anumang untoward incident or security threat.
Right. Panghuli na lamang po para po sa mga bibisita lang sa sementeryo, ano po yung mga paalala po ninyo para po sa mapayapa at ligtas sa paggunita ng undas? Sa ating mga kababayan, sa ngalan ng aming Acting Regional Director, Police Major General Espanya, nakikita po kami sumunod po tayo sa mga tuntunin o mga patakaran na isinapatupad ng sa mga sementeryo upang mapanatiling tahimik ang paggunita sa araw ng mga yumaong mahal sa buhay. Wala pong hangad ang inyong kapulisan, kundi ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Major Mirna Diploma ng NCRPO. Susunod, mga apektado ng Bagyong Christine, bibigyan daw ng kabuhayan ng dole. Pag-uusapan natin yan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Problema naman sa mga sinalanta ng Bagyong Christine sa Bicol ang nagkasira-sirang mga sementeryo. Mula sa Albay, magbabalita live si Mon Gualvez. Mon, paano ba ginugunita ng mga Bicolano ang undas ngayon? Nako Angela, pahirapan para sa ilang mga Bicolano ang pagbisita o pagpunta sa mga sementeryong labis na napinsala ng Bagyong Christine. Nabaha na kasi, nagkasira-sira pa nga ang ilang mga nitsyo o puntod dito. Mga nitsyong tumagilid at nagkabutas-butas, pati mga musuleyo na umangat. Yan ang ilan sa mga bumungad na puntod sa Jovellar Catholic Cemetery sa Albay matapos manalasan ng Bagyong Christine. Ang nitsyo nga ng tatay ni Shelo na wala raw sa pwesto matapos magkaroon ng landslide rito. Nung nakita namin yung na ganun yung sitwasyon, parang sobrang sama, di ba? Kasi yung mahal mo sa buhay nandoon na, pero wala gawa ng kalikasan. 5 araw ding hindi napasok ang bayan ng Jovellar matapos gumuho ang bahagi ng Simeon Ola Road na isa sa pangunahing lansangan sa lugar. Kaya aabot pa rin sa mahigit 50 pamilya ang nananatili sa evacuation center. We are asking for help pa rin sa pagkain, yung essential na kailangan po ng ating mga kababayan para makabangon po sila. Kung hindi nakadapa, may kasama namang putik ang maraming palayan sa Bicol matapos mabaha. Sa tala ng Department of Agriculture Region 5, aabot sa mahigit 3 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura sa Bicol Region. Problema pa ngayon ng seguridad. Kinumpirma ng AFP na nasugatan ng isang sundalo ng makainkwentro nilang ilang miyembro ng CPP-NPA sa Pio Duran, Albay nitong linggo. Namimigay daw ng relief goods ang militar nang makatanggap ng report na may mga armadong grupo sa lugar at napasabugan sila ng landmine. That only shows yung kanilang pagiging barbaric na while we are doing relief operations ay nagawa pa nilang umatake. Pagkatapos pala ibigay ng ating tropa yung kanilang relief goods, yun yung kinukuha ng mga NPA. Ngayon, Angela, naka-full alert ang Philippine National Police dito sa Bicol Region bukod kasi sa pagbabantay nila sa seguridad para sa mga namamahagi ng tulong sa mga apektadong bayan at lungsod dito nga sa rehiyon. Nakamonitor din sila para naman sa paggunita ng undas lalo't dumudumog nga yung mga taong bumibisita sa mga sementeryo at inaalalayan din nila yung traffic lalo't marami sa mga kalsada at tulay nasira dulot pa nga rin ng bagyo. Angela. Maraming salamat, Mon Gualvez. Naglaan ang Department of Labor and Employment o DOLE ng higit 420 million pesos para makapagbigay ng temporary job sa mga empleyadong naapektuhan ng Bagyong Christine sa Calabarzon. Sa ilalim ito ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers o TUPAD program. Para sa detalye, makakausap po natin si Labor Undersecretary Benjo Benavides. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Hi, magandang tanghali, Angela. Magandang tanghali din po sa ating mga taga-subaybay. Yes, Yusek, syempre po gusto natin malaman paano po tinukoy, paano po na-determine yung higit 72,000 workers na magiging benepisyaryo ng TUPAD program dito nga po sa area ng Calabarzon. Meron po tayong tinatawag na general criteria. Ito po yung mga manggagawang walang trabaho o nawalan ng trabaho.
Subalit, since marami din po yung bilang nun, nagpa-prioritize po tayo ng mga kababayan nating walang trabaho o nawalan ng trabaho na naapektuhan po ng kalamidad, naapektuhan po ng pagbaha, nasunugan, at yung mga special group of workers po natin kagaya ng mga senior citizen, mga kababaihan, at mga indigenous people. Opo, So yun po yung pangkalahatang criteria sa pagpili po ng aming mga beneficiaries. Opo, meron po ba silang mga requirements or dokumento na dapat ipasa para po maka-avail po sila nitong Tupad program? Meron po, at ito po ay nag-iisang dokumentong kailangan. Ito po yung tinatawag po nating identification card o yung ID para po magkaroon ng pagkakakilanlan yung mga beneficiaryo na sila talaga yung una, kwalipikado, pangalawa, sila yung nagtrabaho at sila po yung sasakutan. So yun po yung reason kung bakit nag-require po kami ng identification card. Right. Pero ano po ba yung magiging trabaho nila? At syempre, ito po yung magandang tanong, magkano yung kanilang sasahurin at kailan po sila magsisimula? Well, ang trabaho po nila ay depende dun sa work program na napag-usapan ng aming mga partners. Pero ngayon pong may kalamidad, lalong-lalo na sa pagbaha po ngayon nadulot po ng 15, ang mga gawain po nila ay yung community cleaning, debris clearing at yung pag-rehabilitate po ng mga public infrastructure. Pagdating naman po sa sahod, ito po ay nakabase sa pinakamataas na minimum wage ng rehiyon. O kung sa Calabarzon po yan, 560 at kung sila po ay magtatrabaho ng 10 araw, yun po ay sa halagang 5,600. Opo. Ang keywords po kasi dito, temporary jobs eh. So, ilang buwan po ba o ilang araw ang sakop nitong trabaho na to? Ang trabaho po ng ating mga tupad workers ay nasa 10 to 90 days. Pero karamihan po sa ating mga tupad implementation ay sa habang 10 araw hanggang 20 araw. Eh yung bigayan po ng sweldo, every 10 days or pag natapos po yung scope ng work na yon? Pag natapos po yung trabaho. So after 10 days, within 7 days from the completion of the work, kailangan po mapasahod na po sila. Eh paano po yun eh? Ito po yung mga nasalanta ng bagyo, kailangan nila ng agarang pera no on hand. Meron po kaming special provision, parang special kung saan after po ng 5 days ay pinapasahod na yung mga kababayang manggagawa. Katunayan po dyan po sa Calabarzon, nakapag-payout na po tayo sa probinsya po ng Batangas. So hindi po ako nagkakamali, may 7 munisipyo na ang nakapag-payout po tayo. Naalala niyo po na grabe din po yung tama ng Christine sa Batangas. Yes. At dito rin po sa Bicol, kahapon, marami na rin po kaming nagawang payout. Sinaksayan ko po yung mga ibang payout. Opo. Ito pong 72,000 na to, mula pa lang po ito sa Calabarzon, ano? Paano po yung iba pang affected po ng mga kababayan natin? Tama po, ang 72,000, mahigit na 72,000 ay sa Calabarzon lamang. Sa buong Pilipinas po, more or less 251,000 pong beneficiaries. At dito po sa Bicol, meron po kaming more than 83,000 beneficiaries. At yung iba po doon ay nag-payout na kahapon. Nandun po ako, sinasyan ko po yung payout sa Legazpi, nung umaga, kahapong umaga, nung tanghali sa Tabaco, nung hapon sa Naga City, at sa Camsur. So nakapag-payout na po tayo sa mga kababayan po natin na apektuhan ng pagbaha po dito sa region. Well, that's good to hear po, no? Pero aside po dito sa Tupad program, I understand meron din po kayong iba pang livelihood assistance para nga po dito sa mga apektadong pamilya natin, ano, ng Bagyong Christine. Paano naman po ito ma-avail? Tama po yun. Meron po tayong isa pang programa, yung tinatawag po nating Goal Integrated Livelihood Program. Doon po sa mga kababayan nating nagnanais na makapagsimula ng negosyo, kami po ay may grant o may binibigay pong kapital para sa kanila. Nagkakahalaga pong 50,000 para po sa mga individual beneficiaries at sa mga grupo naman po sa halagang hindi po lalagpas sa 3 milyon. So ano pong requirements dito? Malaki-laking halaga din po ito, 50,000. Opo, medyo marami lang po ang requirement dito. Ang unang-unang requirement dito yung project proposal. Kasi doon po nakapalo, ano ba yung negosyo na gusto po nilang simula? Bigasan ba? Karinderya? So, car wash ba? O parlor ba?
Yun po ay tinitingnan natin na akma doon po sa lugar at gusto po yun po talaga ang gustong negosyo ng ating beneficiary. Alright, sige. Maraming salamat po sa inyong oras. Yusek Benjo Santos Benavides ng DOLE. Mas kakaunti naman ang bisita sa ilang sementeryo sa Batangas ngayong taon kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Para sa update, magbabalita live mula sa Lipa City Catholic Cemetery si Mobile Journal Amy Atienza. Kumusta dyan, Amy? Yes, Angela, dito tayo ngayon sa Lipa City Catholic Cemetery at tulad nga na nasabi mo kanina, mas kaunti ang inaasahang bilang ng taong bibisita ngayon sa kanilang mga yumaong kamag-anak o kaibigan para sa Undas 2024. Ang dahilan na nga dyan ay dahil nga nagre-recover pa daw ang ilang mga residente ng Lipa City, pati na rin ang ibang bahagi ng Batangas Province sa nagdaang Bagyong Christine. Pero dito ngayon sa ating location, marami-rami pa naman ang bumibisita, mahigit 2,000 na nga daw ang bisita na pumasok dito ngayong araw at inaasahan na mas dadami pa iyan mamayang hapon. Pero sa kasalukuyan, medyo kaunti ang taong ngayon pero hindi din naman nagkukulang ang ating mga otoridad. Nandiyan ang Philippine National Police na Lipa City at meron na ding ibang city volunteers tulad ng lang ng Philippine Red Cross pati na rin ang Boy Scouts of the Philippines para umasiste kung sakali magkaroon ng mga emergency at health concerns sa mga bibisita rito. Meron din silang libreng patubig at may mga stores na para sa pagkain pati na rin sa mga kandila at yun nga Angela, sa ngayon ay inaabisuhan ng gobyerno na wag nga daw magdala ng mga patalim ng kung ano ng masasamang kagamitan tulad na nga lang din ng sigarilyo, lighter, pati na rin ng e-cigarette o vape. At yun muna sa ngayon, Angela. Alright, maraming salamat sa iyo, Mobile Journal Amy Atienza. Ngayong maganda-ganda po ang panahon, mas marami ang bumibisita sa mga sementeryo sa Bulacan. Magbabalita live si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, nasa ang sementeryo ka ba ngayon at kumusta ang sitwasyon dyan? Angela, nandito ako ngayon sa isa sa mga pampublikong sementeryo sa San Ildefonso, Bulacan at tama ka, daan-daang pamilya o bulto-bulto ng mga pamilya ang bumibisita dito. Kung mapapansin natin sa likuran ko, napaka-busy ng daloy ng trapiko, maging ang daloy ng mga tao. At kung parang araw kahapon, mas marami ang bilang ng tao ngayong November 1 at asahan na mas kumapal pa ang bilang yan mamayang hapon. Actually, kaninang umaga pa lang, bandang 8:00, pamilya na ang nagpupuntahan dito, lalo na sa mga pampublikong sementeryo dahil hindi naman nakahigpitan dito at pinayagan na kahit anong oras pumunta. Yung mga pamilya na yan, kanya-kanya silang bit-bit ng kanilang tent, pagkain, inumin, maging electric fan dahil nga tirik na tirik ang araw ng kalagayan ng weather dito sa Bulacan. Meron din naman yung mga nais nag-overnight yan, pinapayagan yan, hindi sila stricto sa oras at ayon naman sa mga ilang pamilya na nakausap ko, sinasamantala raw kasi nila yung pagkakataon nito na minsan na nalang magkita sa ibang mga pamilya na ito. Kaya hanggat maaari, nagtatagal daw sila dito para bukod na makabisita ay makasama ang iba pang mahal sa buhay. Pero yan, paalala pa rin ng mga otoridad dito, mahigpit na ipinagbabawal syempre ang pagbitbit ng alak, mga matutulis na kagamitan, firearms, pagsusugal, sound system tulad ng videoke at yung mga maaaring magdulot ng sunog tulad ng lighter, lalo na magkakadikit ang mga puntod dito sa pampublikong sementeryong ito. Ngayong araw, tinatayang nasa 5,000 ang bilang ng magsisipuntahan dito at nakabantay dyan ang ilang miyembro ng kapulisan at army. Ngunit marami rin dito na nag-iikot na tanod upang masiguro ang seguridad dito sa sementeryo at sa mga bumibisita ngayong Undas. Meron din dito mga nakapaligid at nakaabang na ambulansya kung sakaling kailanganin natin ng kung may emergency at siniguro naman ng mga otoridad dito na maayos ang kalagayan, maging ang sistema dito. Kaya naman hanggang ngayon, wala pa rin daw sila, pinagmamalaki nila, wala pa rin silang nakukumpiskang kahit na anong ipinagbabawal na gamit. Angela, inaasahan na mas kalmado raw ang lagay bukas dito kumpara ngayong November 1. Pero para sa mga nais daw bumisita magdamag-damag bukas itong sementeryo, tulad nga na nabanggit ko, kung nais mong magstay dito overnight, maaari raw yan. Ngunit sa susunod na linggo, syempre, balik normal na daw ang operasyon. Angela. Maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho. Samantala, matapos bayuhin ang Northern Luzon, sa Taiwan naman nanalasa ang Bagyong Leon na may international name na Kongray.
Daan-daang libong residente ang nawala ng kuryente dahil sa paghagupit ng bagyo. Ilang lugar din ang binaha at maraming bahay at sasakyan ang nasira. Ang bagyong Leon na ang pinakamalaking bagyo na tumama sa Taiwan sa loob ng halos 3 dekada. Ngayong araw, inaasahang magla-landfall naman ito sa Fujian Province sa China. Bagamat malayo na dito sa Pilipinas, magdadala pa rin naman ng pag-ulan ang trough or extension ng bagyo sa ilang probinsya, gaya ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Dako naman po tayo sa Visayas. Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ng Cebu PNP sa mga sementeryo ngayong Undas. Para sa update, live na magbabalita si One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale, kumusta naman ang sitwasyon dyan sa inyo? Maingod to, Angela, andito tayo ngayon sa Caretas Cemetery, isa sa pinakamalaking sementeryo dito sa Cebu City. Ngayong umaga hanggang tanghali ay maayos naman ang lahat dito. Pagpasok mo, inspeksyon agad kasama ng mga pulis at barangay tanod. Hindi pa naman mahaba yung pila papasok sa sementeryo. Sa mga magdadala ng sasakyan ay drop-off lang ang pwede sa 3 gate ng sementeryo. Bawal ang parking at puno ang mga designated parking areas malapit dito. Hindi gaano karami ang mga tao dito sa sementeryo sa mga oras na ito dahil marahil napakainit ngayong araw dito sa Cebu City. Inaasahan na magdadagsa ang mga tao mamaya sa hapon kung saan hindi na gaano kainit. Pero sa mga pupunta ngayon at ay maganda na ng pamaypay, payong o sombrero at huwag kalimutan na magdala ng tubig. May mga food stalls naman sa loob ng sementeryo kaya may mabibili ng mga pagkain. Hindi na kailangan magbitbit ng mga pagkain. Sa kabuuan ng probinsya ng Cebu, napakalat na ng higit 1,000 pulis at iba pang sa iba't pang mga sementeryo dito sa Cebu Province. Paalala sa mga Cebuanong bisita, bawal magdala ng kutsilyo, alak at mga maingay na speakers. Bawal din ang tagay sa loob ng sementeryo. Yan muna ang ating mga balitang dako karong adlaw. Pero padayon ta nga maghatag og updates gikan din sa Cebu hangtod karong hapon dito sa One News at One PH. Balik sa iyo, Angela. Daghang salamat, Dale Israel. Inaabangan naman ang pagbisita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sementeryo sa Davao City. Para sa update, live na magbabalita sa atin si Bril Montalvo. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan? Angela, dagsa na mga Davaoenyo dito sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City para sa pagunita ng Undas. Mahigpit na seguridad ang pinapatupad bago pa man makapasok ng sementeryo. Lahat kasi ay kailangan dumaan sa inspeksyon. Mahigpit na ipinagbabawal na ipasok sa sementeryo ang mga patalim gaya ng kutsilyo, pati mga sound system, alak at mga gamit pang sugal, maging ang pagsuot ng jacket. Nakaposisyon din ang mga security forces ng lungsod sa loob at labas ng mga sementeryo para sa seguridad ng mga dadalaw. Angela, nakausap din natin kanina ang ilang mga nagbebenta ng mga bulaklak at kandila sa labas ng sementeryo at ang sabi nila ay matumal pa ang bintahan simula kahapon at maging hanggang ngayon. Pero inaasahan nila na mamayang hapon o bukas ay dadami na ang mga bibili. Samantala dito din sa Roman Catholic Cemetery, Angela, nakahimlay ang mga magulang ni former President Rodrigo Duterte. Kanina ay nakita natin na may mga tao na bumibisita dito para mag-selfie. May nakalagay na din ang mga bulaklak sa loob ng mausoleo ng pamilya Duterte. Angela, kani-kanina lang ay dumating dito ang mga staff ng Office of the Vice President pero hindi pa natin alam kung ano ang kanilang sadya dito. Pero Angela, inaasahan anumang oras ngayong araw ay dadalaw dito sa Roman Catholic Cemetery si former President Rodrigo Duterte at maging si Vice President Sara Duterte. Balik sa iyo, Angela. Daghang salamat, Bril Montalvo. Magandang tanghali mga kapatid. All Saints Day ngayon. Walang taong perpekto pero lahat ay tinatawag ng Panginoon para sa buhay na puno ng panalangin at pagsiservisyo sa kapwa. Sa iyong simpleng pamamaraan kapatid, paano ka nagkapakasanto? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Pag may nag-ano sa akin, nagbibigay ako ng kunting tulong, mga pagkain, ganun, sa mga bata. Pag mabait din yung mga naging kasalamuha. Kasi pag salbahe naman, di salbahe din. Ano lang, yung konting to, kahit na konti lang, makatulong ka sa kapwa mo. Okay na siguro yun, maintindihan ng Panginoon.
kahit paano. Siyempre, may takot sa Diyos, di ba? Tapos, maging mabuti ka sa iyong mga kapwa. Paging santo ang tasang tao ay pagsunod sa utos ng Diyos doon sa kanyang pananampalataya. Ako ang inyong kahanin ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Susunod, ilang celebrity pabonggahan sa kanilang costumes para sa Halloween. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Hirap sa pang-araw-araw ang isang lalaki, baluktot ang katawan sa Karkar, Cebu. Pero sa kabila ng kanyang sitwasyon, pangarap pa rin niyang makapagtapos ng pag-aaral. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Dahil sa diferensya sa buto, limitado ang kilos ng isang lalaki sa Karkar, Cebu. Payat ang pangangatawan, ang mga binti, parehong nakatupi at halos nakapatong na sa kanyang balikat. Yan ang sitwasyon ng 33 anyos na si Ramson Cañada. Pagsilang ko ma'am na hindi ako katulad ng ibang bata na normal lang ba yung gumagapang kapag sakto na sa buwan. Umabot na ng 1 year, umatayo na, ganun ba? Hindi ako nakaranas ng ganun. Tumataas yung edad ko every year, nagbabago po yung na-dislocate yung mga buto ko po, yung katawan ko lumiliit, mas lalong lumiliit ba. Taong 2018 pa una at huling napatingnan si Ramson sa espesyalista. Meron siyang congenital muscular dystrophy, isang genetic condition na nakakaapekto sa mga muscles sa katawan. Tanggap na raw ni Ramson ang kanyang naging kapalaran, pero aminado siyang araw-araw na nahihirapan. Ang pinakahasik ko yung naramdaman ko ma'am yung natutulog ako sa gabi kapag gusto kong mag-iba na posisyon kasi namamanhid yung buong katawan ko tapos yung mga buto ko ay masakit. Sa hinihigaan ko, hindi ako iba't ibang posisyon. Sobrang sakit po, kailangan ko po na tumawag sa nila ni mama para ipalit ako ng posisyon. Sa kabila ng kondisyon, aakalain niyo ba na si Ramson nakapagtapos ng grade 12 nito lang Hunyo? Pangarap niya raw kasi talagang makapag-aral, kaya pinagsikapan niya kahit online class lang. May tumulong pa sa akin ng mga teacher ma'am, sila po yung nagbabayad every month sa aking babayarin sa school. Proud po ako sa sarili ko kahit naabot ko yung pangarap ko ma'am. Minsan lang hindi ko akalain na matupad ko yung ma'am na umabot sa buhay ko na nag-graduate ako ng ganon. Araw-araw nagla-live si Ramson sa TikTok. Gusto niya raw kasing sumikat at makapagbigay inspirasyon sa mga kapwa niya PWD na magpatuloy sa buhay. Nasa inyo na lang ma'am kung merong tutulong sa akin, tatanggapin ko yan. Yung gusto kong tingnan ng tulong man yung sa gobyerno na bigyan po ng bagong batas ko sana yung mga pagaya namin ma'am na sana every month may matatanggap kami na para naman lang kahit pambili ng bigas para matulong sa pamilya namin. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Hola mga kapatid, kanya-kanyang eksena mga celebrity sa sikat na Opulence Halloween Party kagabi. Pero hindi na itago ng kinang ang intriga na bumalot sa ilang attendees. Well, nandun tayo. Narito po report. Kung
ang karamihan, katatakutan ng outfit this Halloween. Dinala naman ang glitz and glamour ng 70s party scene sa pinakapremyadong Halloween party sa Pilipinas na The Opulence Ball. Brainchild syempre ng A-list celebrity na si Mon Gutierrez. Well, for me, it's really nice to invite everybody come together to celebrate Filipino creativity. Itong Opulence talaga siyang platform for us to highlight how creative Filipinos are, diba? So, we collaborate with different fashion designers, production designers, stylists. Talagang yung buong fashion industry comes together and lahat nai-excite. Actually, maraming designers nag-text sa akin, Mon, binuhay mo na naman ang industriya. Ang guest list ay heavy-got at curated o piling-pili. Naaayon din sa tema ang ganap. Kung last year dumalo sina Andrea Brillantes at Piolo Pascual, ngayong taon naman may bombshell Rufa May Quinto, Don Bell, Miss Universe 2022 Arbony Gabriel, at ang early bird na si Maymay Entrata na as a bride for Halloween. Kasal sa sarili raw kasi ang peg niya ngayong taon. Yung concept po na naisip po namin ay yung wedding dress po. Nabanggit ko po kasi sa kanila na parang itong taon na ito talaga po yung masasabi ko na parang ikinasal ako sa sarili ko. Kumbaga, natuklasan ko sa wakas at naiintindihan ko na po kung gaano po kahalaga yung pagpapalaga at pagmamahal sa sarili po. Hindi lang yan, nagkaroon pa tayo ng Richard Gutierrez at rumored girlfriend Barbie Imperial sighting. Yun nga lang, di talaga sila nagsabay sa red carpet. Nakakatuwa na you're more comfortable, nagpa-interview. May ano pa rin ha? Si Chard na naka-Elvis 70s cowboy look. Chinika na lang ang update sa upcoming mega serye mula sa Star Creatives na Incognito, kung saan co-star niya sa ensemble cast si Daniel Padilla. It's great working with Daniel. Excited siya mag-action and welcome namin siya sa action. Masarap siyang katrabaho as usual. We get along and masaya yung set namin. Speaking of co-star, present din si Incognito star Maris Racal na solo flight as Disco Share. Bago ito, trending ang J.D. rendition nila ng ka-love team na si Anthony Jennings na paligoy-ligoy. Napa-comment pa nga si Nadine Lustre rito. Last minute idea lang talaga siya. Like, hinilang lang si Anthony at nag-shoot tayo for ano. So yeah, nag-shoot kami. Actually, kinabahan nga ako kasi parang okay lang gusto ko But yeah, she loved it. Dahil paligoy-ligoy nga ang kanta, nilinaw ni Maris, wala raw naman itong kinalaman sa status nila ni Anthony. Ipinaliwanag na rin niya sa wakas ang shoe twinning nila sa Italy. Natawa na lang ako sa nangyari kasi nagkataon lang talaga na yun yung sapatos. Matagal na po may ganun sapatos. Ayan, malinaw na. Abangan raw ang mas sa Vogue na Opulence Ball next year. Yan, syempre para kung hindi nyo narinig yung sinabi ni Maris, ang sabi niya doon, Angela, yung sapatos na nag-twinning sila sa Italy, 3 years na daw siyang merong ganong sapatos, nagkataon lang daw. Yun yung malinaw na doon. But anyway, yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Angela. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan ni Cheryl Cosim, ako po si Angela Lagunzad Castro. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.